Eto, sa wakas, nagsalita na si Willie Rebillame tungkol diyan sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Bigyan ng jacket yan. O eto, panoorin po natin. I cannot comment on that right now. Una, hindi pa ako senador. Ops, teka lang. Ayaw mag-comment kasi di pa siya senador? Gawin nyo muna kasing senador. Yan ba yung dahilan na ayaw niyang mag-comment dahil hindi pa senador? Hindi kaya dahil dito? Sana all. Ako'y nagtatanong lang. Pagpatuloy natin. Hindi ko pa alam kung ano yung ebidensya. Hindi ko pa alam kung ano yung mga mangyayari. Kailangan makita ko muna yung reklamo. Kailangan makita ko ano yung pinapahil sa Vice President. So, di ba? There's a law. May constitution. I will follow the law. I will not follow my emotion, my friendship, kung kanino man. Ang susundin ko dito, kung ano yung sinasabi ng batas at kung ano yung ebidensya. Sa totoo lang, dito sa sinasabi ni Willie Rebillame ay hati ang opinyon ng mga netizens dyan. Kasi naalala nyo noon ay mga magagandang salita ang sinasabi niya tungkol dyan kay dating Pangulong Duterte. Tapos, inalok pa yan ni Tatay Digong ng posisyon dati kaso parang siya yata yung ayaw. Tapos inendorso, balita ko inendorso pa ito ni Tatay Digong. Netong huli lang, bago, ay mukhang nagbago ang ihip ng hangin. Tapos may lumabas na larawan, nakasama si House Speaker. Kaya ito, tingnan po natin yung reaction ng mga netizen kung ano yung tingin nila dito, kung iboboto nila o hindi. O eto, simula tayo dito kay Angelo. Sabi ni Angelo, di nga. Dito kay Sokram, ano gagawin mo sa Senado? Huwag ka mag-alala, hindi ka mananalo. Naramdaman ni Kuya Will, mabilis maging bilyonaryo pag politiko. Sana mayaman naman yan. Pero kung pagtulong talaga yung gusto niya, marami na siyang magagawang pagtulong kahit hindi siya senador, di ba? Bakit kailangan pa niyang tumakbo? Sabi niya dati, kailangan ganito. Dami niyang paliwanag dati. Ang hinahanap kasi ng iba, yung may alam naman sa batas. Pero, meron pa rin susuporta dyan kasi marami ngang natulungan yan. Ito, sabi ni Anthony, ilang beses ka nang naging balimbing. Yan na nga sinasabi ko. Diba? Yan na nga talaga sinasabi ko. Kaya, meron akong kakilalang mga Duterte supporters na gustong suportahan ito. Pero, paalala, mag-isip-isip kayo. Sabi ni Nards, wala kang sariling pag-aaral, sinusunod mo lang kung ano lumabas na desisyon. Ibig sabihin may kakandidato ka na senador at doon ka lang magsasabi ng plataforma mo kung naging senador ka na. Yun na nga no? Ilang beses na yan lumabas sa bunganga niya na, ay hindi pa naman ako senador. Dapat, pag naging senador ka, alam mo na yung gagawin mo, di ba? Alam mo na yung mga dapat mong gawin kasi may dahilan kaya maging senador ka. Hindi yung pag naging senador ka tsaka ka mag-iisip kung ano yung gusto mong gawin at kung ano yung plataforma mo. Ay mahirap yata yan. Baka isa ka sa pagtatawanan. Pero may pag-asa din naman kasi yun nga, maraming natulungan. Ito, sabi ni Patrick C.G. Aliaga, dami mong daldal, wala ka talagang alam, di ka karapat-dapat sa Senado. Ang ibig sabihin ng walang alam niyan dito, hindi yung sa batas lang. Kasi marami namang alam yan. Ang ibig sabihin siguro nito ni Patrick, yung tungkol sa batas. Baka walang alam tungkol sa batas. No. Sabi ni Noni, bigyan ng jacket yan. Yun po yung mga reaction po ng netizens po Pero para sa akin po kasi, mahirap dito kay Willie Rebillame. Hindi po natin alam kung ano yung plano niya. Okay naman sana kung Team Duterte yung iboboto nyo, pwede kayong magdagdag ng independent. At pwede naman ito sana si Willie Rebillame. Yun nga lang kasi, ano nga ba ang maiambag niya sa Senado? Tapos malaman-laman natin, may post si Martin Romualdez kasama ito. Sana all. Kung kayo ang tatanungin, iboboto nyo ba si Willie Rebillame? Na kung saan, tsaka nyo palang malaman kung ano yung mga plano niya dyan, kung maging senador na daw siya at manalo siya sa eleksyon 2025. Bigyan ng jacket yan. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.